Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Tuloy po tayo sa usaping kagamitan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa ilalim ng dagat, may mga halimaw na hindi mo nakikita. Tahimik, walang ingay. Pero kayang pabagsakin ang buong warship sa isang torpedo. At ngayong mas agresibo ang China sa West Philippine Sea. Tanong ng buong Pilipinas, handa ba ang Philippine Navy sa laban na hindi nakikita ng mata? Ngayong araw, malalaman natin kung paano nagiging anti-submarine hunters ang bagong warships at helicopters ng Pilipinas. And trust me, ito ang laban na hindi dapat nating ipatalo. Currently, meron tayong dalawang Miguel Malvar class frigates, BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang. Pinaka-modern at pinaka-heavily armed warships natin, gawa ng Hyundai Heavy Industries. South Korea, 28 bilyong piso ang price para sa dalawang units, pero hindi diyan nagtatapos. 43 bilyon para sa dalawang karagdagang warships, likely model HDF 3500, upgraded at mas powerful na version. At dahil Horizon 3 na ng AFP modernization, 6 na brand new guided missile warships total ang target ng Philippine Navy. Meaning, mas malawak na presence sa WPS, mas malaking chance lumaban kung may sumuway sa teritoryo natin. Sa issue ng warship versus warship, kita mo ang kalaban, pero kung submarine, you're dead before you even notice. China has more than 60 submarines, missile-capable, stealthy, lethal, kayang umatake under the radar. Kaya ASW, anti-submarine warfare ang pinaka-critical sa Navy natin. May sonar at triple torpedo launcher ang ships natin, pero kulang pa rin if solo lang sila. Kaya ang solusyon, helicopters na pang-submarine hunt. May mga pinagpipili ang kumpanya na maaring pag-orderan sa mga nasabing helicopters katulad ng AW159 Wildcat, Leonardo UK, na nagkakahalaga ng 42 bilyon piso for 6 na units. May isang Wildcat na tayo ngayon. Successfully nag-test ng Spike NLOS missiles. Destined yan for our Rizal-class frigates. Merong itong capabilities na kayang mag-detect surface vessels up to 200 kilometers at mag-detect ng submarines up to 15 kilometers via dipping sonar. Meron itong weapons gaya ng K745 Blue Shark torpedoes na may 19 na kilometro range. One hit equals goodbye submarine. Mayroon din itong Spike NLOS missiles na may 50 kilometro range, perfect versus small China vessels. Result, warships are protected above and below the sea. Option 2, MH-60R Seahawk, USA. More capable, longer range, can carry anti-ship missiles, better submarine detection sensors. Pero, mas mahal, as in malaki ang difference. Option 3, NH-90 NFH, Airbus Europe. Longest range, most weapons payload, NATO-level performance. Pero again, mas mahal pa sa Seahawk. Kaya challenge ngayon ng Navy, power versus budget. Hindi lang ilalim ng dagat ang binabantayan, di ba? Kailangan din bantayan ang sea surface. The Philippine Air Force now has ATR-72 600 MPA Elbit systems na galing Israel. Almost 6 billion pesos each, at ito ay part of Horizon 1. Ito ay may kakayahan katulad ng high-resolution cameras, kayang mag-survey ng Chinese vessels araw-araw, radar range, 200 kilometers, good for search and rescue. May option pa itong anti-submarine torpedoes in the future, meaning, ang dagat at himpapawid ng Pilipinas parehong may mata ngayon. Sa makatuwid kapag may 6 na new warships, 6 na new ASW helicopters, 2 modern maritime patrol aircraft. This is the strongest modernization wave ng Philippine Navy sa buong history natin. Dati, mga luma, second-hand, hindi missile-capable ang vessels natin. Ngayon, we can hunt submarines. We can detect threats beyond horizon. We can defend West Philippine Sea with real firepower. So ngayon, tanong ko sa inyo mga kababayan,
Ano ang mas dapat piliin ng Philippine Navy? Practical and proven. A W159. Wildcat, strongest performance, Mopay MH-60R Seahawk, NNATO Powerhouse, NNH-90N FH. Comment your pick below. Gusto naming malaman ang choice ng mga tunay na may malasakit sa bayan kapag kayamanan ang ipinaglalaban gamit ang batas. Pero kapag teritoryo na ng Pilipinas ang pinag-uusapan, handa tayong lumaban. Dahil dito, defense is not just a topic, it's our future. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at patuloy na nanonood dito sa ating munting channel. Mega shoutout sa lahat ng mga top commenters at new subscribers. Kita-kits po tayo sa mga susunod pa nating mga video. Mabuhay ang Pilipinas! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.